Habang ang tiyuhin ay nakahiga sa susunod na kama ng ospital, ako ay nasa kusina at tinatalakay ang pinagmulan ng buhay kasama si Zukir. Pagkatapos ng lahat, ang sama ng loob sa kapitbahayan ay sa wakas ay natapos na at nadama ko ang hindi kapanipaniwalang ginhawa. Ngayon lang, bago iwan ang aking anak kay Lijean, inihagis ko sa kanya ang ilang sako ng mga buto, mais, patatas, kamote, trigo at higit sa 1 dosenang iba pang pananim. Ito na ang pagkakataon ko para sa iyo. Subukang magtanim ng pagkain upang suportahan ang iyong sarili. Sa ganitong estado ng kawalang interes, ang pag-asa sa sarili ang tanging pangmatagalang solusyon. Kaya, huwag mong sabihin hindi kita natulungan noon. Ibinibigay ko lang sa iyo ang mga ito dahil medyo naantig ako sa iyong mga aksyon at pinahintulutan nila akong makita ang kislap ng sangkatauhan na nananatili pa rin sa apokalipse. Siyempre, maaari mo ring kainin ang mga buto ng direkta. Kung ano ang gagawin mo sa kanila ay nasa iyo. Dahil doon, kaswal siyang lumayo, naiwan si Lijean at ang kanyang mga kapitbahay na nakatulala. Sa sobrang lamig at kawalang interes na ito, may pagkakataon nga bang lumago ang mga bagay na ito? Maya-maya lang ay biglang tumakbo palabas ang isang maputi ang buhok. Siya ay isang akademiko mula sa College of Agriculture sa Tenhai University. Magmadali at ilagay ang mga ito. Kung sila ay lumaki, maaari tayong mabuhay. Tumingin si Lijean kay Professor Jen na nalilito habang pinupulot niya ang mga buto. Posible ba talagang palagin ang mga ito sa ganitong panahon? Sabi ni Professor J, nanginginig ang katawan, kaya natin. Wala tayong paraan. Kahit isa lang sa 10,000 pagkakataon, kailangan nating subukan. Iyon lang ang pag-asa nating mabuhay. Nang marinig ito, kusang pinulot ng lahat ang mga buto at inilagay sa kanilang mga bisig, sa takot na sila ay magyelo. Matapos gawin ang lahat ng ito, naramdaman kong napakalinaw. Kinsong, ang lahat ng sama ng loob mula sa aking nakaraang buhay ay tapos na. Katatapos lang ni Zukir sa pagpapalit ng gamot ni Uncle Yu at hiniling ko sa kanya na mabilis akong ikuha ng makakain. Isinuot ni Zukir ang kanyang apron at naghanda sa pagluluto. Ano ang kakainin mo ngayon? Tahimik akong naglakad papunta sa kusina. Paano kung kainin muna kita? Kung hindi mo nagustuhan ang iba pang kwento, hindi ko ito i-edit. Pagkatapos magtrabaho buong gabi, pagod na pagod si Zukir, kaya pinilit niyang bumangon sa kama para magluto. Sa sandaling iyon, nagpadala si Xuhao ng mensahe na nagsasabing nakontak na si Wang Ximing at maaari kaming pumunta anumang oras. Hindi ako nababalisa, ngunit si Xuhao ay nababalisa. Hindi siya nakatulog ng maayos sa buong gabi pagkatapos ng iniksyon na ibinigay ko sa kanya kahapon at pakiramdam niya ay namamatay siya. Hiniling ko kay Xuhao na pumunta sa aking bahay para sa isang detalyadong talakayan at hindi nagtagal ay dumating siya. Ang pagdanas ng init ng aking tahanan ay parang isang pulubi na pumapasok sa isang paraiso na puno ng ginto, pilak at alahas. Nang makita akong lumabas ng kwarto, lumuhod si Xuhao sa carpet, handang iulat ang mga detalye ng pag-uusap nila ni Wang Ximing. Napangiti ako ng mahina, sinenyasan si Xuhao na tumahimik. Enough of your nonsense. Iabot mo yung phone mo. Ako na mismo ang titingin sa history ng chat mo. Ang mukha ni Xuhao ay nanlamig, isang hitsura ng takot. Tumingin ako kay Xuhao nang may katuwaan at inilahad ang aking kamay. Mayroon bang ilang mga detalye na bawal kong makita? Ibigay ang iyong telepono o patay ka ngayon. Matapos marinig na binanggit ni Xuhao na mayroong mga kakaibang silid panglibangan para sa mga lalaki at babae, agad ko siyang tinawagan para pag-usapan ang mga kontrahakbang. I-report din ni Xuhao ang mga detalye ng pakikipag-usap niya kay Wang Ximing, ngunit sinabi kong hindi na kailangan, ako na lang ang magre-review ng mga chat log sa aking sarili. Natigilan si Xuhao. Maraming content sa kanyang chat logs kay Wang Ximing na talagang hindi nakikita ni Zhang Yi. Naglalaman ito ng maraming mapanlait at mapang-insultong termino. Nang makita ko ang malabo na mga mata at malamig na pawis ni Xuhao na tumutulo sa kanyang mukha, inilabas ko ang aking baril at idiniin ito sa kanyang noo. Huwag kang iyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong ha. Humingi ng awa si Xuhao. Hayaan mo akong linawin ito, marami akong nasabi na hindi maganda tungkol sa iyo kay Wang Ximing, ngunit iyon ay para lamang makuha ang kanyang tiwala. Huwag kang magalit kapag nakita mo ito, sabi niya sabay lahad ng 2 kamay sa telepono. Kinuha ko yon at binasa ng mabuti ang mga chat logs. Half a month na pala kayong magkakontak. Mabilis kong sinipat ang mga log, isang panunuyan ng pang-aalipusta ang gumapang sa aking mga labi. Hindi nakapagtataka na labis na kinabahan si Xuhao. Pinaningin ko ang mga troso sa harap ni Xuhao na may mapaglarong tingin sa aking mukha. Napalunok si Xuhao at nagmamadaling nagpaliwanag, I swear to the light, iniinsulto kita ng sobra para lang makuha ang tiwala niya. Nagawa mo na ni. Bigyan mo ako ng injection. Kung madaya ka, mamamatay din ako. Wala akong dahilan para tumabi sa kanya. Matapos basahin ang mga log ng chat, hindi ko masyadong naramdaman. Nahulaan ko na ang karamihan sa mga detalye, ngunit tila hindi ipinahayag ni Xuhao ang aking lakas ng baril kay Wang Ximing. Nakatuon lamang si Wang Ximing sa sapat na mga supply at isang snowmobile. Ito ay malamang na ang banayad na pakana ni Xuhao, ang taga-bakod. Mula nang magsimula akong magpakita ng aking lakas, malamang na pinag-iisipan ni Xuhao na ipagkanulo si Wang Ximing at samahan ako. Pagkatapos kong sunugin ang ilang gusali, ganap na tumabi sa akin si Xuhao. Nag-isip ako ng 2.5 minuto.
Sinasamantala ang puwang ng impormasyong ito at hindi siya nakabantay, naisip kong may pagkakataong makuha ang kanlungan. Tapos, hinagis ko yung phone ko sa table. Ngayon, maaari mong sabihin sa akin ang tungkol sa seguridad ng shelter, lalo na ang mga armas at depensa. Si Xu ay hindi nangahas na itago ang isang salita, inihayag ang bawat detalyeng alam niya tungkol sa kanlungan. Ang kanlungan ay ginawa ng mga materyales sa aerospace, lumalaban sa mga pag-atake ng nuclear, na ginagawang halos imposible na direktang lumabag. Gayunpaman, mula sa kanyang naunawaan, ang kanlungan ay walang mabibigat na armas, ilang mga tear gas at hypnotic gas sprayer lamang. Ang pasukan ay nilagyan ng high-temperature flamethrower. Naaalala ko ang pagpapakitang gilas ni Wang Ximing sa pamamagitan ng paghahagis ng kungkon dito, at naging itim na abo sa loob lamang ng 2.5 segundo. Nang marinig ko iyon ay isinara ko ang aking notebook. Tila ang target ni Wang Ximing ay ang aking mga supply at snowmobile. Kung hindi ko makuha ang mga ito, dapat naligtas ang aking buhay. Kung maitatabi ko muna ang snowmobile, kahit na kontrolin niya ako, hindi niya ako papatayin. Marahil ay dadalhin niya ako sa kanlungan para sa interogasyon na nagpapahintulot sa akin na ligtas na makadaan sa pinakadelikadong pasukan. Mabilis na sumang-ayon si Xu. Yun lang. Magpapanggap akong makikipagtulungan kay Wang Ximing at magpapanggap kang na-hypnotize ng hypnotic gas. Kapag matagumpay na nating na-navigate ang bitag, mahuhuli natin siya nang hindi nagbabantay. Nang marinig ko iyon ay bahagyang napakunot ang sulok ng aking bibig. Ang planong ito ay talagang lubos na magagawa, na may rate ng tagumpay na hindi bababa sa 75%, ngunit nananatili pa rin ang bahagyang pagkabalisa. Ang moto ng buhay ko ay isang salita, aso. Ngayon, upang mapabuti ang aking kapaligiran sa pamumuhay, nagpasya akong sakupin ang bilyon yuan na silungan ni Wang Ximing. Ngunit ayon sa paglalarawan ni Xu, ang pasukan ay nilagyan hindi lamang ng mga high-temperature flamethrower, kundi pati na rin ng tear-inducing at hypnotic gas. Kung susundin ko ang plano ni Xu, wala pa rin akong inisyatiba at hindi pa rin ako lubos na mapalagay. Biglang may naisip akong ideya, ang aking supernatural na espasyo. Hanggang ngayon, ginamit ko lang ang aking supernatural na espasyo bilang pasilidad ng imbakan. Hindi ko naisip na gamitin ito sa labanan. Ang supernatural na espasyo ay maaaring agad na sumipsip ng lahat ng mga bagay at ang oras sa loob nito ay halos ganap na nagyelo. Kung maipapalabas ko ang kapangyarihang ito sa buong potensyal nito, ang mga gantimpala ay hindi masusukat. Sa pag-isip nito, bigla akong tumayo at sinenyasan si Xu na nakakapit sa hita ko na bumalik. Si Xu ay natakot. Hindi na ako makapaghintay pa. Pakiramdam ko mamamatay na ako sa lason ngayon. Inilibot ko ang paningin ko sa kanya. Sinabi ko sa iyo kahapon na mayroon akong 7 araw. Huwag kang mag-alala. Hindi pa tayo kumukuha ng kanlungan ni Wang Ximing. Hindi ko hahayaang maapektuhan ka ng lason. Nang makita ang aking mabangis na tingin, nag-alinlangan si Xu. Pagkatapos ay umalis sa safe house na may mapait na mukha, pinaalis si Xu. Nang maglaon, sabik akong i-verify ang aking hypothesis. Tila ang aking mga kakayahan ay higit pa sa isang espasyo at tumpak na pagbaril. Marami pa ang dapat tuklasin at paunlarin. Ngunit ang pinakakagyat na gawain ngayon ay ang gumawa ng countermeasure upang harangan ang mga paraan ng pag-atake ng shelter ni Wang Ximing. Agad kong sinindihan ang isang tumpok ng kahoy na panggatong sa sala at saka nagbukas ng espasyo para malagyan ng apoy. Dahil ang loob ng One Dimension ay nasa estado ng ganap na katahimikan, ayon sa batas ng konserbasyon ng enerhiya ni Newton, kailangan ko lang baliktarin ang vektor ng apoy upang ilihis ang umaataking apoy. Bounce back along the way, gumana ang combo. Naningkit ang mga mata ko sa excitement. Ang isang dimensyon ay talagang walang limitasyong potensyal. Gamit ang defensive skill na ito, talagang immune ako sa lahat ng pinsala. Pagkatapos, ang kailangan ko lang gawin ay master ang combo na ito. Anumang pangmatagalang pag-atake ay hindi magiging epektibo laban sa akin. Kahit na sa malapitan, na may sapat na kasanayan, madali kong makayanan ito. Sa puntong ito, isa pang tanong ang naisip ko, paano kung maaari kong dalhin ang isang tao sa isang dimensyon? Dati ay nag-eksperimento lang ako sa ilang isda, ngunit namatay sila kinabukasan. Kung ito ay dumating sa malapit na labanan, ang diskarteng ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Sa pag-isip nito, agad kong napagdesisyonan na bumaba at maghanap ng susubok nito. Piniling ko sa mga kapitbahay na magmungkahi ng isang matapat na tao bilang kumpay ng kanyon. Nang marinig na pinili ko siya para sa eksperimento, hinanda ng kanyon na kumpay ang kanyang sarili para sa kamatayan. Binato ko agad siya ng kahoy na patpat at sinabihang atakihin ako nito. Kung matamaan mo ako, gagantimpalaan kita ng inihaw na manok. Pagkatapos ay dinampot agad ng lalaki ang patpat, sa pag-isip, dahil mamamatay na rin ako, maaari ko pa ring ibigay ang lahat. Iniisip ko ang lalaking nag-iba ng patpat ng mataas at naglalaslas sa akin, hindi ko na sinubukang umiwas. Agad kong inactivate ang alternate dimension. Matapos ang mahigit 1 buwan na paggamit nito sa apokalipse, ang pagbubukas at pagsasara nito ay naging natural na instinct para sa akin. Agad na lumitaw sa harap ng aking palad ang isang hindi nakikita at hindi nasasalat na portal patungo sa kahaliling dimensyon. Sa sumunod na sandali, natigilan ang lalaki nang mawala ang patpat sa aking pagkakahawak. Sinubukan ng lalaki na tumakas, ngunit imposible. Sa marahang paghila, hinila ko siya ng tuluyan sa alien dimension.
Ibinalik ko ang aking pananaw sa loob ng alien dimension, maingat na sinusuri ang kanyon na kumpay sa harapan ko. Natahimik na ang lalaki, maging ang kanyang pulso at pintig ng puso ay hindi matukoy. Tila ang oras sa alien dimension ay tunay na tumigil. Sa pag-isip nito, pinakawalan ko ang lalaki. Siya ngayon ay naghahabol ng hininga, ang kanyang mukha ay hindi karaniwan. Hindi siya makapaniwala na buhay pa siya. Tila ang pagiging nasa alien dimension ay hindi siya papatayin sa maikling panahon. Tanong ko sa kasya. Inilarawan ng lalaki ang sensasyon na ngayon lang niya naramdaman, mahinang sinabi na parang pumasok siya sa isang malawak at puting mundo. Nakakita ako ng mga bulubundukin ng mga supply at parang isang buong siglo na ako doon. Ang pakiramdam ay sobrang nakakatakot na ang aking mga mag-aaral ay lumiit. Lumalabas na ang kamalayan ay nagpapatuloy sa alien na dimensyon at ang oras ay hindi pa naroroon, ngunit sa halip ay dumadaloy sa bilis na hindi mabilang na mas mabagal. Sa madaling salita, nang makapasok na, kahit hindi makagalaw ang katawan, patuloy na dumulas ang kamalayan. Ang pakiramdam na iyon ay dapat na hindi ka panipaniwalang masakit, sa huli ay humahantong sa isang mental breakdown. At ngayon lang, noong sinusubukan kong dalhin ito sa kahaliling dimensyon, para akong ilipat ang isang mataas na gusali, napakahirap. Ito kaya ang kahaliling dimensyon? Tinatanggihan ba nito ang malalaking organismo? Dahil hindi nito kayang tanggapin ang mga nabubuhay na bagay, paano kung kakalas ko lang ang isang bahagi? Sa pag-isip nito, pinutol ko na lang ang dalawang daliri ng lalaki. Sinubukan ng lalaki na lumaban, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos. Matagumpay kong dinala ang scrap ng papel sa kahaliling dimensyon. Ang eksenang ito ay pumukaw sa aking pagkamausisa. Bakit hindi ito kayang gawin ng isang buhay na tao, samantalang ang scrap ng papel ay nagawa ito ng walang anumang hadlang? Mayroon bang pinagbabatayan na prinsipyo? Sa pag-iisip tungkol dito, kumuha ako ng isang rolyo ng gasa at ibinigay ito sa lalaki at sinabing, bandahan mo ang iyong sarili. Kapag tapos ka na, magpapatuloy kami. This time, hampasin mo ako ng kung ano. Upang i-verify ang pagiging epektibo ng labanan ng aking alien na dimensyon, mapagpasyang tinalikuran ko ang asno pagkatapos nitong maihatid ang layunin nito. Pagtingin ko sa lalaking nakahandusay sa lupa na umuungol sa sakit, kinuha ko ang isang plato ng inihaw na manok mula sa alien dimension. Hihimatayin na sana siya sa naputol na daliri, ngunit nabalik sa kanyang ulirat ang paningin sa inihaw na manok. Wala siyang pakialam sa sakit habang nilalamon niya ang manok, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Pagkatapos kumain, ipinagpatuloy ko ang aking mga eksperimento. Pagkatapos ng ilang oras ng paulit-ulit na pag-verify, nagkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa sa mga kakayahan sa pakikipaglaban ng alien dimension. Una, hindi nito kayang hawakan ang mga bagay na may malalakas na puwersa, at tila hindi ito epektibo laban sa mga buhay na nilalang. Pangalawa, kapag ginamit, maaari itong magbukas ng dimensional portal at i-deflect ang mga pisikal na pag-atake sa pamamagitan nito, habang sabay-sabay na counter-attacking sa pamamagitan ng pagsasaayos ng direksyon ng vector. Sa puntong ito, tumagilid ako para tingnan ang lalaking mumumuya pa ng sausage. Salamat sa iyong kooperasyon. Wala ka ng halaga sa akin. Ang problema lang ay ang dami mong alam. Nang hindi na ako naghihintay ng sagot ay tinaga ko ang kanyang lalamunan gamit ang aking kutsilyo. Walang bakas ng takot sa mga mata ng lalaki, tanging ginhawa, kahit isang pasasalamat. Tila nagpapasalamat siya sa aking pagtulong sa kanya na makatakas sa malupit na mundong ito. Kahit papaano ay mayroon siyang masarap na inihaw na manok na makakain bago siya mamatay. Para sa susunod na 2 araw, pipili ako ng isang tao bawat araw para sa isang simulation ng labanan upang matiyak ang kumpletong tagumpay. Mabilis na lumipas ang 3 araw, naalala ko. Ganap ko na ang aking kakayahan, kaya tinawag ko si Xuhao. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng 3 araw, mas masama ang hitsura niya. Siya ay malinaw na kumakain ng mas mahusay kaysa sa dati at hindi pa nalason, ngunit siya ay mukhang nalason. Tila ang psikolohikal na mungkahi ay nagdudulot sa kanya. Kuya Zhang, parang namamatay ako. Tulungan mo muna akong mag-detox. Nang makita ko ito, kumuha ako ng isang bote ng solusyon sa asin. Sabik na ibinulong ni Xuhao ang kanyang manggas at sinabing, i-injection ito ng mabilis. Dahan-dahan ko siyang tinurok, sinasabing maantala lang ang mga sintomas, ngunit hanggang 5 araw lang. Mas mabuting ipagdasal mo na maging matagumpay ang operasyon natin, kung hindi ay patay ka. Pagkatapos ng saline injection, biglang naramdaman ni Xuhao ang pagdagsa ng mahiwagang kapangyarihan at nabuhayan siya ng loob. Tinapik din ni Xuhao ang kanyang dibdib at ipinahayag, ginagaranti ako sa aking buhay na matagumpay na makukuha ni Brother Zhang ang kanlungan. Nakipag-ugnayan na ako kay Wang Ximing. Sa isang utos lang, handa na kaming kumilos kaagad. Si Wang Ximing, na nasa dilim pa, ay naghihintay pa rin sa amin na kumuha ng pain. Mula sa kanyang kasabikan, malinaw na hinahangad ni Wang Ximing ang mga supply ni Brother Zhang, marahil ay ubos na. Pagkatapos ay hiniling ko kay Xuhao na makipag-usap kay Wang Ximing sa harap ko, at si Xuhao ay obligado. Tila naging maayos ang lahat. Nag-ayos kami na magkita bukas, at pagkatapos ay pinaalis ko si Xuhao at inihanda ang aking mga sandata sa silid, nagpaplano ng isang malaking labanan bukas. Nang makita akong armado at handa nang lumabas, hinabol ako ni Zhuker at binigyan ako ng yakap ng oso na idiniin ang kanyang pinakamasigasig na bahagi sa akin. Na may pag-aalala at pagmamalasakit, sinabi niya, Brother Zhang, mangyaring huwag gumawa ng anumang bagay na mapanganib.
Hindi pa ba nalutas ang mga alitan sa kapitbahayan? Anong gagawin mo? Hindi ako masyadong nag-reveal sa kanya. Yuyu, 2 linggo ko na siyang iniligtas na pagkain. Nasa kusina din ang pagkain mo. Kapag bumalik ako at tama na ang oras, ipapaalam ko sa'yo. Kinurot ko ang baba ni Zilker. Huwag kang mag-alala, Zhang Yi, hindi ako lalaban ng walang tiwala. Pagkatapos ng maingat na pagkalkula, ang operasyong ito ay may 77% lamang na pagkakataong magtagumpay, ngunit na. Buong paghahanda, hinila ko si Zilker at hinalikan siya ng mapusok, halos masuffocate siya bago ako bumitaw. Isang kumikislap at kumikinang na sinulid ang nananatili sa sulok ng kanyang mga labi. Si Zilker ay mukhang nahihiya at nag-aatubili. Just stay home and be good. I'll deal with you pagbalik mo. Matapos isara ang pinto, si Zilker ay bumagsak sa harap nito, nag-aalala. Ako ay orihinal na nakipag-ayos kay Xuhao para bukas, ngunit kami ay umalis sa mismong araw na yon, sadyang sorpresa siya. Ang mga mata ni Xuhao ay puno ng pag-aatubili, ngunit patuloy niyang pinupuri si kapatid na Zhang. Ang trick na ito ay talagang napakatalino. Kukuha ako ng lubid at ilahad ang kamay mo. Nagmakaawa si Xuhao, bakit hindi ka nagtitiwala sa akin? Ang lason sa akin ay hindi pa nalulunasan. Mahinahon kong sinabi, simple lang. Gusto ko lang gawin ito. Para lang maging makatotohanan ang eksena. Isipin mo na lang, tiyak na mas magtitiwala si Wang Ximing sa amin kapag nakita niyang nakatali ka. Alam ni Xuhao na ang lahat ng kanyang pagtutol ay walang saysay, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpasakop. Matapos gawin ang lahat ng ito, pinaandar ko ang aking motorsiklo at lumabas ng komunidad. Ang hangin at niebe sa daan ay tumatama sa mukha ni Xuhao na parang mga kutsilyo. Nanginginig si Xuhao at nagtanong, Brother Zhang, mayroon ka bang extra helmet? Masakit sa mukha ko ang snow at hangin na ito. Ninisyan ko. Tiisin mo na lang. Kung tutuusin, ang pagmumukha mo ng kaunti pang miserable ay nagiging mas totoo ka. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa pasukan ng Skylark Manor, ang pangunahing villa complex ng Tianhai City. Pinagmasdan ko ang paligid at hindi ko maiwasang mapanganga. Ang villa complex na ito, na matatagpuan sa pagitan ng mga bundok at dagat, ay may mahusay na feng shui. Matatagpuan sa pagitan ng 2 burol, hinaharangan nito ang karamihan sa malamig na hangin, at maging ang niebe ay mas magaan kaysa sa ibang lugar. Lumalabas na kahit ang mga natural na kalamidad ay hindi patas. Ang mayayaman ay tumatanggap pa nga ng dagdag na pabor mula sa langit. Nang marinig ang aking buntong hininga, agad akong pinambobola ni Xuhao. Ano ang punto? Kung ikukumpara sa iyo, Kuya Zhang, ang mayayaman dito ay wala. Medyo malayo pa kami sa entrance. Sinadya kong itabi ang aking motorsiklo sa kahaliling dimensyon ng maaga, naghahanda sa paglalakad papunta sa lugar ng villa. Si Xuhao, na nakatayo sa malapit, ay natigilan. So isa kang mutant. Sa sandaling dumating sina Zhang Yi at Xuhao sa pasukan ng Skylark Manor, nakita sila ng isang kapansin-pansing dalaga. Upang manirahan sa isang residential complex na tulad nito, ang isa ay dapat na alinman sa isang mayamang individual o isang nangungunang bituin sa industriya ng entertainment. Pinagmasdan ng dalaga sina Zhang Yi at Xuhao na dumaan, baka sa kanyang mukha ang pagkalito. Ang uling sa kanyang tahanan ay halos wala na, at ang pagkain ay malamang na hindi tatagal ng 1 linggo. Ang hitsura ni Zhang Yi at Xuhao ay nagbigay sa babae ng kislap ng pag-asa. Mayroon silang mga snowmobile at mukhang hindi kapani-paniwalang maliksi, na nagpapahiwatig na mayroon silang kakayahang mabuhay sa libingan. Tila kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang kumonekta at maging attached sa dalawang ito. Pagkatapos ng lahat, sino ang tatanggi sa isang napakagandang kagandahan? Para naman sa naungunang aktres, walang ideya si Zhang Yi kung ano ang pinupuntirya. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa pasukan ng villa ni Wang Ximing. Tinutukan ni Zhang Yi ng baril ang likod ng ulo ni Xuhao. Ito yung tinatawag mong sanctuary, di ba? Bilisan mo at pagbuksan mo ako ng pinto, galit na sabi ni Xuhao, naglakad papunta sa pintuan, handang makipag-usap kay Wang Ximing sa loob. Si Wang Ximing, sa control room, ay nakita ng malinaw ang lahat ng ito. Nagulat din si Wang Ximing. Napagkasunduan namin na magkita kami bukas, bakit nandito kami ngayon? At bakit walang mga snowmobile? Galit na galit si Wang Ximing. Wala siyang balak buksan ang pinto, ngunit tahimik lang siyang nagmamasid sa pamamagitan ng surveillance camera. Napatango-tango lang si Xuhao, nagkukunwaring binubuksan ang pinto gamit ang kanyang retina at naghintay ng ilang minuto. Si Zhang Yi, na naiinip na, ay itinutok ang kanyang baril sa likod ng ulo ni Xuhao. If you dare to play tricks, papatayin kita ngayon din. Nang marinig ito, muntik nang maiihi ni Xuhao ang kanyang pantalon, pagkatapos ay nagsusumamong mukha sa surveillance camera, na parang sinasabi kay Wang Ximing, Brother Wang, napakatagal na nating nagsumikap, hindi natin ito hahayaang masira. Ito ay isang gintong pagkakataon. Naunawaan ni Wang Ximing ang intensyon ni Xuhao. Hindi talaga siya nagtitiwala sa kanya, ngunit nang maisip niya ang kanyang hindi nagkakamali na kanlungan, napagtanto niya, kung maglakas loob ka na gumawa ng anumang mga trick, ipapaluto kita na parang baboy sa isang iglap. Sa pag-iisip nito, pinindot ni Wang Ximing ang buton para buksan ang pinto. Sa likod ng pinto ay may daanan na mahigit 10 metro ang haba. Sa pagtingin sa napakarangyang daanan na ito, hindi napigilan ni Zhang Yi na mapabuntong hininga, gaya ng inaasahan. Ang pera ay maaaring bumili ng kahit ano pagkatapos ng lahat. Itinuro ni Xuhao ang loob. Through the inner door, we'll be inside the shelter. Idiniin ni Zhang Yi ang kanyang baril sa ulo ni Xuhao at hakbang-hakbang na pumasok sa control room. Hawak ni Wang Ximing ang isang red wine glass sa isang kamay at pinindot ang control button sa kabilang kamay, may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha.
Naisip niya, sa wakas ay nakuha na ng dalawang ito ang pain. In 5 minutes, andyan na ako para itali ka. Kasabay nito, ang dalawang hanay ng makapal na butas ay biglang lumitaw mula sa itaas ng loob ng daanan, at ang puting gas ay patuloy na bumulwak, na agad na nilamon ang dalawang lalaki sa isang puting ambon. Pinanood ni Wang Ximing ang eksena mula sa surveillance camera, baka sa kanyang mukha ang pagiging suplada. Naghahanda rin si Zhang Yi na mag-all out. Nagpalitan ng insulto ang dalawa sa gitna ng usok. Suhaw, bastard, ang lakas ng loob mong linlangin ako. Zhang Yi, tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Wala kaming pakialam sa buhay mo. Ako, si Brother Wang, ang gusto ko lang ay ang iyong motorsiklo at mga gamit. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang ilang putok ng baril mula sa usok. Inalog ni Wang Ximing ang red wine glass sa kanyang kamay. Oras na para isara ang lambat. Ang paglanghap ng high-intensity na gas na ito ay mabilis na makumatose ang isang tao, at kahit na magkaroon sila ng malay, sila ay magiging ganap na malata. Hindi nila alam na naisuot na ni Zhang Yi ang kanyang gas mask at nakalanghap ng malaking halaga ng gas sa alien dimension. Si Zhang Yi ay nakasandal lang sa pader, nagkunwaring nawalan ng malay, sa pag-aakalang mapilayan niya kaagad si Wang Ximing kapag siya ay nagpakita. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo, ngunit tiningnang mabuti ni Zhang Yi at nakita niyang hindi si Wang Ximing ang pumasok. Hindi mapigilan ni Zhang Yi na magmura sa loob. Ang walang kwentang suhaw na iyon ay hindi man lang binanggit ang sinuman sa kanlungan. Sa malapit na inspeksyon, nakita niya na ang tao ay isang bida sa pelikula, ang pangarap na aso ng 900 milyong mga batang babae. Matalik na kaibigan daw siya ni Wang Ximing. Nang makitang walang intensyon si Lin Gao na patayin siya, naglaro si Zhang Yi at hinayaan si Lin Gao na dalhin sila sa loob. Kinusot-kusot ni Zhang Yi ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang tanawin sa loob. Ang metallic, futuristic na silid na ito ay kahawig ng interior ng isang spaceship mula sa isang sci-fi movie. Hindi nagtagal, dinala sila kay Wang Ximing. Inihagis sila ni Lin Gao sa lupa. Ang dalawang tanga na ito ay madaling nagpasuko sa kanila gamit ang isang simpleng pakulo. Dahil doon, itinali niya si Zhang Yi at ang isa pang lalaki. Sa sandaling ito, lumapit din si Wang Ximing. Ang aking $1 bilyon na kanlungan ay hindi maaaring hindi maabot ng dalawang kawawang bastos na ito, tama ba? Matapos itali ang dalawang lalaki, nagsimulang talakayin ni Wang Ximing at Lin Gao ang kanilang susunod na plano. Kung makukuha natin ang snowmobile ng batang ito, maaari tayong sumakay araw-araw at makakuha pa ng pagkain. Sa sandaling ito, tahimik na binuksan ni Zhang Yi ang kabilang dimensyon at dahan-dahang pinakawalan ang gas na nalanghap niya. Pinaplano pa rin nila ang kanilang masayang buhay pagkatapos makuha ang snowmobile, ngunit bigla silang nakaramdam ng pagkahilo. Sa oras na napagtanto nilang may mali, huli na ang lahat. Sa sandaling ito, kinuha ni Zhang Yi ang kanyang punyal mula sa kabilang dimensyon, kinalas ang mga tali, at naglakad papunta sa dalawang lalaki. Pagkatapos ay hinanap ni Zhang Yi ang dalawang walang utak na natalo para sa mga armas, dalawang solidong gintong Desert Eagle, halos walang silbi. Pagkatapos ng ligtas na pagtali sa kanila, naghanda siyang humanga sa $1 bilyon na tirahan na ito. Nalaglag ang panga niya nang makapasok sa sala. Totoo na kayang gawin ng pera ang lahat. Pagkatapos ay naglakad si Zhang Yi sa likod na pinto at binuksan ito. Natigilan siya sa tanawing nasa harapan niya. Akala niya ay maluho ang sala, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalawak ang hardin. Pagtingin sa paligid, para itong miniature ecosystem. Ang espasyo sa sahig ng villa ay tunay na kahanga-hanga, maaari itong tawaging perpektong kuta sa apokalipse. Ito ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa kanyang sariling 3-bedroom, 1 living room apartment, ngunit mula ngayon, ang lugar na ito ay akin na. Pagkatapos maglibot sa kanlungan, agad na nabasag ang aking pananaw. Ngunit lahat ng ito ay magiging akin. Agad kong sinaboy si Wang Ximing ng isang palanggana ng tubig para magising siya. Pagkatapos ng lahat, kung gusto kong makontrol ang buong kanlungan, kailangan kong ibuka ang kanyang bibig. Si Wang Ximing nagising na taranta. Akala niya ang kanyang kanlungan ay hindi malalampasan, ngunit ito ay napakadaling nilabag ng lalaking nauna sa kanya. Bigla niyang naramdaman na parang $1 bilyong ang nasayang. Nang makita ko ito, naghanda akong gumawa ng magiliw na kilos. Young Master Wang, huwag kang masyadong kabahan. Kailangan ko lang ng isang lugar upang mabuhay. Tutal, napakalamig sa labas at kakaunti ang mga supply. Marami kang tirahan at hindi ako masyadong nanganganib, tama? Nang marinig ito, bahagyang ibinaba ni Wang Ximing ang kanyang bantay. Gusto mo bang tumira na lang kasama ako? Gusto mo ba akong patayin at pumalit sa akin? Ninisyan ko. Bagamat tiyak na hindi ako mabuting tao, hindi ako papatay ng mga inosenteng tao. Malaki ang iyong lugar para matirhan ng lahat. Bukod dito, ito ay isang magandang pagkakataon upang makipagkaibigan sa isang marangal na binata. Nang marinig ito, si Wang Ximing ay nabuhayan ng loob na naramdaman ang isang pagbabago. Kung tutuusin, sino ba ang hindi gustong makipagkaibigan sa akin, si Wang Ximing, bago ang apocalypse? Nakasanayan na niya ito. Kaya gusto mo akong makilala. Seryoso akong tumango at tumayo sa upuan ko. Talagang nakakatakot ang snowstorm na ito, ngunit malapit na itong matapos.
Kapag naibalik ang kaayusan sa lipunan, kung ang isang maliit na tao na tulad ko ay makakapagtatag ng isang relasyon kay Yaong Master Wang, hindi ba't malapit na akong sumikat? Si Wang Ximing ay mayabang dito. Ito ay madali. Kailangan ko lang gumawa ng kaunting effort. Ginagarantiya ko na sisikat ka. Naisip ni Wang Ximing sa kanyang sarili, mukhang hindi pa nangangahas si Zhang Yi na patayin ako. Siya ay walang muwang na naniniwala na ang snowstorm ay magwawakas at ang kanyang buhay ay ligtas. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, kunin mo ang anumang gusto mo sa bahay. May 3 nangungunang sosyalista sa itaas na maaaring magbigay sa iyo ng mga regalo. Tulungan mo muna akong magtanggal ng mga tali. Binigyan ko siya ng mapaglarong tingin. I don't need any of that. Since you've agreed to let me move in, you must grant me access to the shelter system. Doon lang ako makakapagtiwala sa iyo ng buo. Saglit na nag-isip si Wang Ximing. Kung bibigyan kita ng access, maaari mo bang ipangako na hindi mo ako papatayin? Lumapit ako kay Wang Ximing na nakakunot ang noo. Tulad ng sinabi ko, hindi na kailangang patayin ka at aasahan kong magpapaalala ka sa akin pagkatapos ng sakuna. Nang makita ito, lumubog ang puso ni Wang Ximing. Alam niyang wala siyang choice dahil anumang oras ay maaaring patayin siya ng lalaking nauna sa kanya. Nag-aatubili, dinala ako ni Wang Ximing sa control room. Kasunod ng mga tagubilin, nakita ko ang mga tagubilin sa pagpapatakbo ng shelter. Matapos makumpirma ang kontrol, ang aking ngiti ay halos umabot sa aking mga tainga. Si Wang Ximing na nakatayo sa tabi ay nagmamadaling hinimok ako na kalasin siya. You've got to keep your word. Manhid na ang katawan ko. Tanggalin mo na ako. Umisi ako. Sandali lang. Bago ako matapos, bumunot ako ng punyal, umikot at sinaksak sa lid niya. Bumulwak ang dugo na parang bukal. Si Wang Ximing ay mukhang natigilan na parang hindi niya maintindihan kung bakit siya naging malupit kapag ginawa niya ang lahat ng sinabi sa kanya. Hindi nagtagal, wala ng buhay si Wang Ximing, nanlilisik ang kanyang mga mata sa hinanakit. To this, I softly explained, wala ka ng halaga sa akin. Tapos na ang awayan. I can't leave time bomb lying around me. Pinunasan ko ang natitirang mga mansa ng dugo, tinitingnan ang walang malay na siksuhaw. Nagdadalawang isip ako kung aalisin ko rin ba itong pasanin. Ngunit kung wala ang tulong ni Xu Hao, hindi ko mahahanap ang perpektong kanlungan na ito, lalo pa ang pag-agaw ng kontrol. Sa sandaling iyon, binuksan ni Xu Hao ang kanyang mga mata, isang pagod na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita niya ako ng malinaw sa harap niya, napuno siya ng lubos na kaligayahan. Talagang nagtagumpay ang kapatid kong si Zhang. Bigla siyang tumayo at tumingin sa walang buhay na si Wang Ximing. Talagang sinundan ko ang tamang tao, ngunit paano mo ito nagawa, kapatid na Zhang? Ako ay nagniningning sa pagmamalaki. Huwag kalimutan, ako ang hari ng sundalong tagalungsod, isang retiradong mersenaryo. Ang pagkuha sa isang simpleng playboy ay isang piraso ng cake. Tinapakan ni Xu Hao ang bangkay ni Wang Ximing. Damn it, you piece of shit! Hindi ko akalain na hahantong ka sa ganito. Pagkatapos ay kinuha ko ang isang backpack mula sa kabilang dimensyon. This is your well-deserved reward. Buksan mo at tingnan mo. Nagliwanag ang mga mata ni Xu Hao nang makita ang backpack na umaapaw sa pagkain. Halos umabot ang kanyang bibig sa likod ng kanyang ulo. Kinain niya ang pagkain habang ipinapahayag ang kanyang katapatan. Kuya Zhang, kapatid kita. Simula ngayon, kahit anong mangyari, utusan mo ako. Kung magdadalawang isip ako kahit isang segundo, hindi ako magiging tao. Sa puntong ito, dahan-dahan akong nagsalita. Ngayon lang, noong wala kang malay di. Maingat kong sinuri ang mga natitirang supply sa shelter. Karamihan sa kanila ay nilustay ni Wang Ximing. Ang supply ng enerhiya ay tinatayang tatagal lamang ng mga 2.5 taon, kaya hindi ka maaaring manatili dito sa akin. Kunin ang aking gantimpala at umalis. Nang marinig ito, natigilan si Xu Hao sa gulat. Napakalaki ng naitulong ko sa iyo, ang kailangan ko lang ay ang iyong proteksyon at kaligtasan. Paano mo ako nagawang sipain? Sumigaw si Xu Hao, hindi mo ito magagawa sa akin. Hindi ako alis. Itinapon niya ang kanyang backpack at galit na humakbang paharap, handang harapin ako. Hindi ka pwedeng lumayo ng ganito. Kung maglakas loob kang palayasin ako, sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa iyong trabaho at ang iyong katayuang mutan. Maraming tao ang magsasabi. Kasalanan mo ang lahat. Pagkasabi ko noon, walang pag-aalinlangan kong itinaas ang pistol ko. Sa isang putok, tinusok ko ang ulo ni Xu Hao sa isang iglap. Handa akong pakawalan ka, kaya hindi ako isang taong walang utang na loob. Sinong nagsabi sa iyong maglakas loob kang takutin ako? Makatuwirang patayin kita. Ang logic ay self-consistent. Tumango ako ng may malaking kasiyahan at malamig na sinabi sa bangkay ni Xu Hao, ang galit ay hindi magpapalakas sa iyo. Tanging lakas ang mahirap na katotohanan. Pagkatapos ay kinuha ko ang backpack sa lupa. Napagpasyahan ko na huwag kang patayin, ngunit pinilit mo ako. Ang entertainment room lang ay mas malaki kaysa sa buong bahay ko, pero ako lang ang tao sa buong shelter. Ito ay hindi kapanipaniwalang boring. Bakit hindi ako bumalik at dalhin si Kier upang pag-aralan ang ebolusyon? Si Uncle Yu naman, siguradong nag-atubili akong ibahagi sa kanya ang safe house ko. Kung tutuusin, kailangan pa namin ni Zukier ng sapat na espasyo para sa aming dalawa. Kung wala ang ibang tao, hindi tayo makakagalaw ng malaya. Pero para masuklian ang kanyang kabutihan, maaari kong ipaubaya ang aking safe house kay Uncle Yu.
Pagkatapos ng lahat, ang isang safe house na itinayo gamit ang aking sariling mga kamay ay palaging kailangang bantayan, at maaari rin itong magsilbi bilang isang backup na base na nagbibigay sa akin ng isang paraan out. Tiyak na laking pasasalamat ni Uncle Yu, lalo na't nangako ako na hahanapan siya ng trabaho noong nakaraan. Kung tutuusin, pinatay ko ang pinakamamahal niyang siksiliting, kaya kailangan kong bumawi kay Uncle Yu. Ngunit ang bagay na ito ay dapat na maingat na isaalang-alang. Kapag nakahanap siya ng ibang mapanlinlang na babae tulad ni Xiliting, sakit sa ulo. Tingnan natin ang 300-inch plasma li ni Wang Ximing. Pagbukas nito, wala akong nakita kundi mga banyagang channel na may blonde na buhok at asul na mga mata. Nagulat ako nito. Dapat matagal nang pinutol ng Blizzard ang signal sa buong lugar. Paano niya nagawa iyon? Mabilis akong lumipat sa dose-dosenang pang-channel na nagpapakita pa rin ng mga channel mula sa buong mundo. Maaari bang nilagyan ang shelter na ito ng isang malakas na sistema ng internet? Kasunod ng linya patungo sa rooftop, nakakita ako ng napakalaking internet server. Nang makita ko ito, hindi ko napigilang matawa. Ang ganitong malakas na kapasidad ng paghahatid ng sistema ng internet ay mahalagang pandaigdigan. Sa ganitong paraan, ma-access ko ang impormasyon mula sa buong mundo online. Sa pag-isip nito, agad akong pumunta sa control room at binuksan ang aking computer para i-browse ang mga kasalukuyang kaganapan. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nalaman ko na ang impormasyon ay halos kung ano ang inaasahan ko. Mahigit isang buwan pagkatapos ng apocalypse ng Ice Age, 4/4 ng populasyon ng mundo ang nabura. Iminumungkahi ng mga paunang pagtatantya na 2 bilyon na lamang ang natitira. Nagpatuloy ako sa pag-browse sa web. Bigla akong nakatagpo ng ilang balita tungkol sa mga mutant at umupo ako ng tuwid. Ito ang eksaktong impormasyong hinahanap ko. Sa ngayon, may mga ulat ng mga mutant sa daan-daang bansa at hindi lamang mga tao, kundi pati na rin ang mga hayop, insekto at maging ang mga halaman. Maliban sa ilan na nakakuha ng pambihirang kakayahan, ang karamihan sa mga ulat ay nagsasangkot ng mga tao na nagiging deformed at baluktot, na ang ilan ay nawawala pa nga ang kanilang anyo bilang tao. Bagamat mukhang hindi kalakihan ang bilang ng mga naiulat na mutants, tiyak na marami ang, tulad ko, ay nagtatago ng kanilang mga kakayahan. Sa madaling salita, ang labas ng mundo ay puno ng panganib at ito ay lalong nagpatibay sa aking pasya na mabuhay sa kanlungan. Mayroon akong higit sa sapat na mga gamit, ngunit kailangan ko pa ring bumalik at kunin si Kier. Kung tutuusin, ang pagkakaroon ng maganda at matinong babae na makakasama ko sa buhay ay hindi nakakasawa sa buhay. Hindi nagtagal, nakasakay na ako sa aking snowmobile, pabalik sa Yuelu Community. Akmang susugod na ako, may boses ng babae mula sa likuran ko. Napalingon ako sa parang bata at malamlam na boses at nagulat ako sa mga mata ko. Isang mukhang sorpresa, ikaw ba si Yang Mi?